Gisela Alipio Estrada, from Sagari of Amen. Nabaptize kami magkapatid lahat. That was August 29, 1999. Actually, I got choice kid. My father is already So sa lugar namin talaga ng time na yung time na na-build yung locality, church locality in that place, nung nabaptize kami lahat. Kasi yung papa lang namin yung nag-iisang Christian ng lugar na namin. Kasi it's very remote areas talaga yung place. So, sa pangyayari sa buhay ko, nung time na talaga na baptize ako, grabe yung mga struggle namin. Kasi, alam nyo, si Lord, come out talaga siya sa isang place na walang-wala ka. Doon yung time na i-capture ka. Amen. That is really the real story of my life and also my family. Amen. So, yung time na yun yung time na na-capture kami at so, yung father namin, minumulat niya kami sa katotohanan talaga na we are living in this world is, ang lahat talaga is, Hirap. hiram lang. Pansamantala. Yeah. Walang Vanity of vanity. Yes. Walang kwenta yung buhay natin kung wala tayong Kristo sa buhay. Yes, it's all temporary lang talaga. Even though na mayaman tayo, marami tayong pera. When it comes in the difficult case na itong life na may isang mawawala sa pamilya natin one day, kahit mayaman ka, kahit ikaw pang may-ari sa mundo na ito, hindi mo mabibili yung buhay na kailangan mo siyang ma-stable. Amen. Kaya, praise the Lord talaga na si Kristo talaga yung nag-complete sa buhay natin. Amen. Para makita natin kung ano talaga ang purpose ng Panginoon kung bakit tayo nandito sa mundo nito, di ba? So, praise the Lord sa buhay namin, magkapatid sa pamilya namin, si Lord nandyan. Even though sa mga difficulties namin, dami namin pinagdaanan sa buhay namin, especially ako po ay isang breast cancer stage 2. So, actually, I recover everything. But hindi pa ako naging negative. Dito na ako sa hukom nagka-breast cancer. Kasi dati nung nakapunta ako dito sa hukom, para bang nawala yung church life kasi hindi ko din makita-kita yun. Yung time na nakita ko na dito pala yung meeting hall dito, may Sister Rochelle, yun din yung time na 1 month na terminate ako in my first employer. So, yun, sa pangalawang employer ko na, ayun, nag-pandemic pa, wala na tayong church life ng pandemic na yun kasi hindi nakalabas during Sunday kasi nakalaga ko ng mga bata, grabe ko do, take care yung mga employer ko para hindi magkasakit. Pero dahil naman pala, naka-COVID lahat, tapos ako yung naging last. So, wait talaga ni Lord na maka-join ako ng mga meeting, but praise the Lord na doon na-continue ko yung church life ko dito sa Hong Kong na yun nga, nagkasakit na rin ako, nag-cancer ako, binigyan ako nila ng open Sunday. So, praise the Lord na God's arrangement talaga sa buhay natin. So, yung mga pangyayari talaga sa buhay natin, kung wala talaga si Lord sa amin doon, lahat tayo magsasabol, Pit kamay. Need to buy this one, need to fulfill this one. Para mag-build natin niya, parang may ano tayo sa sarili natin, na proud tayo na ganito, nagkita sa iba na ganito tayo. Amen. Marami tayong pera gano'n. Hirap ng buhay na gano'n. Kasi in one time na in one plate lang ni Lord yan sa eyes niya, mawawala talaga kita ang lahat ng yan. Kaya the important is Christ Himself. Amen. Sa buhay natin. Amen. Siya yung nagbibigay peace ng buhay natin na magkaroon tayo ng goal na we're not just ano ba tawag doon sa Bisaya, parang punog ba na kung nauban lang bitaw, mawala ra. So, when it comes na
may Christ tayo. Yung ano nang niyog? Ano nang niyog? Talaga si Lord na sa buhay natin. Ngayon, dapat makita natin kung ano talaga ang pinapawatin ni Lord sa buhay natin. Kailangan natin siya. Amen. Kasi when it comes to struggle, so we can balance na. Siya lang yan yung nagbabalance na everything is arrangement by God. Amen. Amen. Kasi, you know, may marami din akong kaibigan na ano, that when it comes na nakastruggle sila sa buhay nila, kung gano'n yung mga trouble na doon sa family nila, worries like that, mga ganito ganyan, nag-aaway-away na. Pero when it comes na may Christ ka sa buhay niya, sa center ng pamilya ninyo, nagkaka-unite kayo na. Katulad na experience ko this event, like the situation of my mother. So we didn't expect na gano'n nangyari sa kanya.